Programming and budgeting. But with this revelation now of Congressman Sid na pumirma ang Bicameral Conference Committee ng blankong final committee report, ito'y magpapasinungaling doon sa sinasabi na nagsagawa ng isang complete staff work at nagsagawa ng due diligence ang tanggapan ng Pangulo. Ang i-challenge ko lang siguro, Kong Sid, baka naman kasi sabihin ng mga miyembro ng BICAM Committee, yung blankong yan, meron kaming agreement dyan na i-fill upan na lang ng kanilang technical working group or secretariat. Pwede po ba yun? Hindi yan pwede because and I think it's in the BICAM report also. Yes, actually earlier, when Congressman Ungab showed me these documents, I was honestly in total shock. Tama yung sinabi ni Presidente that all the figures in the enrolled bill for the General Appropriations Act for the President to sign should be accurate. And you cannot escape the rigors of scrutiny kasi dadaan ng maraming papel. And it goes back to the proponents, kung may kopya sila, but sabi niya, hindi ko ito sinabi. This is wrong because I never advocated for this kind of action. Malikot ang papel sa gobyerno. So, do not try to, for those enterprising or whatever you want, wag mong gawain niya kasi talagang kung sa opisina kita, barilin kita. Totoo. Para akong pinahiya at pagtawanan ako ng mga congressman. So, mabuti yung alam ninyo. Barilan ka agad para wala ng istorya. Luko-luko may trial ba tayo? Ang gastos niya. Words, bakit dapat iboto si Attorney Vic Rodriguez? Sapagkat ako'y lalaban sa korupsyon. At alam ko kung paano labanan ito, aamyendahan ko yung plunder law at pag naamyendahan ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Ito mga kababayan. So dapat talaga kaibigan, ibalik na ang bitay talaga ibalik na dito. No? So kaya ito, advocate po ito ni Attorney Vic Rodriguez. Kaya kailangan natin palusutin natin ito si Attorney Vic para sa bitay, no? Lalo na ngayon, kitang-kita nyo naman, no? Kung paano kinakalikot ng mga politiko ito yung national budget natin, yung higit 6 trillion budget natin, national budget ng 2025. At yun pala, ibinulgar na nga, dito na nga po, kung paano nila kinakalikot yung pondo ng Pilipinas. So napakatindi pong ginagawa. Nais talaga tayong parang binagbubulalan tayo. Nais nilang gigisahin tayo sa sariling mantika. Pag mga salita nila, lalo na itong dual booking na to, pag nagsalita ito si dual booking para sa bayan. Ngunit ang ginagawa nila ay talagang pampahirap sa bayan. Akalain mo sa laki-laki ng pondo natin, tapos talagang pinag-iipon nila, pinagtatapyas nila yung mga pondo sa iba't ibang ahensya at iniipon nila doon sa program funds at saka doon sa DPWH. Makikita naman natin yun dyan sa may yung in-expose nga sa nila ni President Duterte kung paano nila inano yung program funds. So nilang binablanko, may blanko na nila doon. At yun nga ang masaklap pa dyan, talagang sa buwatan na sila. Lahat sila sa buwatan. Dahil magmula pa doon sa National NAPO, galing pa sa opisina ng Presidente, ay mayroon na nakalagay na doon na certain amount. Tapos, hereby, sabay may nakanote doon na babaguhin, papalitan, delete, gano'n, tapos unto, tapos blanko na. Yung blanko na yun, pwedeng trillion ang ilagay nila doon. Dahil blanko at saka permado na. Pinirmahan lahat ng mga dapat magbusisi sana ng pundo. Pinirmahan. Pumirma sila doon. So, ibig sabihin, sa buwatan na silang lahat, magmula silang lahat na kumakalikot dyan sa pundo ng Pilipinas. Sa buwatan para sa sarili nilang interest. Anong sabi ni Attorney Dilgra? I was shocked. Na-shock siya. Hindi ka ba ma-shock doon pag blanko yun? Dahil hindi natin alam paano pag trilyon ang ilagay nila doon. Doon ka na masyak. Kaya dapat talaga tayong mga mamamayan. Ayan, dami ng mga kabulastugan ginagawa nitong administrasyong dual booking na ito. Dapat okay lang ba sa inyo yung ginagawa yung mga administrasyong ito? Tapos okay kayo sa PhilHealth.
hindi nila binigyan ng subsidy. Tapos anong pinagsasabi ng dulbuking? Hindi mawawala yung pondo, dadagdagan pa namin yung benepisyo, hindi maapektuhan yung mga ganun yung mga pinagsasabi. Di ba? Ano man tawag yan? Mga dulbuking talaga, kaya dulbo talaga itong administrasyong ito. Bicameral Conference Committee report. Kasi gaa-gaa lang tayo unconstitutional, yung education budget, nalampasan ng DPWH. When I reviewed the PhilHealth budget, sabi ko, tingnan ko kayo yung BICAM report. Tingnan ko yung BICAM report because I want to know kung ano ba yung ginawa nila. Nashock ako nung nakita ko pag open ko sa BICAM report. Naku, may mga blanco. So, isa-isa ko. So, I made my study now. Ito na yung ginawa ko, Mr. President. It behooves upon you to call the attention of the public. And lahat na, President, pati lahat ng Senador, pati yung judiciary, that there is something terribly wrong going on. And if need be, you file the necessary corresponding charges, anti-graft, kung sino nang palusot niya into its final form dumating sa inyo. You did not really na-approve sa Congress any attempt to pass on to Congress a falsified or a thing which is not a document which is not true and correct is, as a matter of fact, at that point already a consummated crime. In fact, Mr. President, yung pinakita po ninyo kanina, itong signed na committee report, it bolstered and strengthened the position po ng Makati Business Club na itong 2025 unconstitutional budget is not only unconstitutional but hijacked. Hinijack talaga dahil totally different from the NEP that was submitted by the Office of the President. Ang masaklap pa, hinijack nyo na, blanco pa yung committee report sa napakaraming items. Well, that's something which has been looked into. I hope that the appropriate action can be taken by ikaw, Sid, or any other Filipino dito nakikinig sa atin ngayon. Ako sana, pero matanda na ako, matagal na ako nawala sa practice. But nandito sila, Atty. Delgra, and the rest of the taga Davao, meron naman marami kami ditong talagang totoong Pilipino, nagmamahal sa bayan. So, I'm sure that they would not allow these things to pass just like. Mahirap yan. Dagdag ko lang yung naging pangungusap ni Pangulong Duterte, tayo mga Pilipino, maging vigilant tayo. Nakita natin na yung akala natin na unconstitutional 2025 budget ay dahil lamang sa pag-defund sa PhilHealth. Ito pong ipinakita ngayong gabi ni Pangulong Duterte, yung blankong committee report ng Bicameral Conference Committee ay higit pa pala doon sa nalalaman nating mga Pilipino. At pasalamat tayo kay Congressman Sid Bungab sa kanyang pagsasaliksik at lumalabas yung katotohanan dahil wala na talagang transparency. At ngayon naman, tayo mga Pilipino dapat humingi ng accountability. Thank you, Atty. Delgra. Yes po. Itong na-discover ni Congressman Sid, mas mabigat pa ito to what was already discussed in the several weeks that we had, as mentioned by Attorney Vic, as regards yung pagtataas ng budget ng DPWH over that of the education sector, which is already unconstitutional. Ito, mas glaring pa ang anomalya. So I think this has to be addressed, and good that Mr. President had called out to the Filipino people to look into this and to question the highly anomalous legislative process in coming up with a national budget for 2025.